May mga sitwasyon sa buhay na hindi kailangan ng mas maraming salita. Sa totoo lang, mas lalong lumalakas ang epekto mo kapag tumahimik ka. Kapag palagi kang nag-e-explain, naghahabol, o naglilinaw sa taong unti-unti ka nang binibitawan, hindi ka nila mas lalong naiintindihan. Minsan, mas lalo ka lang nawawala sa respeto nila. At dito pumapasok ang isang masakit, pero totoo na prinsipyo sa human behavior. Kapag tumahimik ka sa tamang oras, may mga taong biglang maguguluhan. Kapag hindi ka na naghabol, doon ka nila biglang maaalala. Kapag hindi ka na available, doon ka nila biglang hahanapin. Hindi ito tungkol sa laro. Hindi rin ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa epekto ng presence at absence sa utak ng tao. May tinatawag na psychological reactance. Kapag naramdaman ng isang tao na nawawala ang kontrol nila sa access mo, mas lalo silang nagiging interested. Hindi dahil mahal ka bigla, kundi dahil na-trigger ang curiosity at ego nila. At dito nagsisimula ang pinakadelikadong bahagi ng silence. Hindi lahat ng katahimikan ay weak. May katahimikan na pagod lang. Pero meron ding katahimikan na may control. At yung pangalawa, yun ang mas nakaka-attract ng attention kaysa sa kahit anong message. Bakit mas nakakahabol ang katahimikan? Isipin mo ang ganito. May tao na sanay na lagi kang nandyan. Laging active, laging nagre-reply, laging nagbibigay ng effort, tapos bigla nagbago ka. Hindi ka na palaging nagre-reply agad. Hindi ka na palaging nagpapakita ng interest. Tahimik ka lang. Normal lang ang presence mo pero hindi na tulad dati. Sa isip ng tao, hindi agad love ang unang lalabas. Ang unang lalabas ay confusion. May nagawa ba ako? May iba na ba? Bakit parang wala na siyang pake? Ang utak ng tao hindi sanay sa sudden change ng emotional availability. Kaya imbis na mawalan ng pakialam, mas lalo silang nag-iisip. At habang nag-iisip sila, doon ka unti-unting nagiging significant ulit sa isip nila. May isa pang factor dito, scarcity. Kapag ang isang bagay ay madaling makuha, bumababa ang value perception. Pero kapag biglang nawala o naging limited, tumataas ang perceived value. Hindi dahil nagbago ka bilang tao, pero dahil nagbago ang access nila sa'yo. Halimbawa, sa real life, yung taong laging available sa chat, madalas taken for granted. Pero yung taong dati laging present, tapos biglang naging selective sa energy niya, mas napapansin. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil hindi na siya predictable. At ang unpredictability, isa yan sa pinaka-powerful na psychological trigger. Stoic application at real-life scenarios. Ngayon, importante ito kasi madaling magkamali dito. Hindi ibig sabihin ng katahimikan ay bigla ka na lang mawawala, maglalaro ng scene zone o gagamit ng silence para parusahan ng isang tao. May malaking difference ang emotional silence at stoic silence. Ang emotional silence, galit, ego o pride ang pinanggagalingan. Ang stoic silence, self-respect at clarity ang pinanggagalingan. Sa stoicism, ang kontrol mo ay hindi sa ibang tao, kundi sa reaction mo. Halimbawa, may taong hindi na nagre-reply ng consistent sa'yo. Dati maghahabol ka agad, magtatanong ka, magbibigay ka ng long messages, mag-e-explain ka. Ngayon, ibang approach. Hindi ka magpapakita ng desperation. Hindi ka rin magtatampo sa paraan na obvious. Instead, ibabalik mo ang focus sa sarili mo. Hindi paano ko siya mapapansin ako ulit, kundi okay pa ba para sa akin yung ganitong treatment? Simple pero malakas ang effect. Kasi ang taong may self-control, hindi kailangan mag-ingay para mapansin. Yung presence nila mismo ang nagiging signal. At ito ang real scenario. May isang tao na sanay sa emotional access mo. Sanay siya na anytime nandyan ka. Kapag bigla kang nagbago, hindi niya agad iisipin na wala na siyang pakialam sa akin. Ang unang reaksyon niya, iba na siya ngayon. At yung iba na siya na yon, doon nagsisimula ang curiosity. Ang pagkakamali at tamang paggamit ng silence. Maraming tao ang nagkakamali dito. Akala nila kapag tumahimik sila, automatic na hahabulin sila. Hindi ganun. May silence na attractive at may silence na draining. Kapag ang katahimikan mo ay may bitterness, halata yun. Nararamdaman yun. Halimbawa, hindi ka nagre-reply pero active ka sa ibang bagay na parang pinapakita mong ginagaslight mo siya. Iba yun, hindi yun attractive. Reactive yon. Ang effective na silence ay grounded. Hindi mo siya pinaparusahan. Hindi mo rin siya pinipilit bumalik. Wala kang expectation. May tatlong simple na prinsipyo.
Una, hindi ka naghabol sa hindi consistent na effort. Pangalawa, hindi ka nag-over-explain ng sarili mo. Pangatlo, pinipili mo kung saan mo ilalagay ang attention mo. Halimbawa sa conversation, instead na bakit hindi ka nag-reply. Whereas noted, I'll just focus on my day. Short, calm, controlled. Walang emotional weight na naglalaro ng validation. Kasi ang tunay na power, hindi yung pinapakita mo na kaya mong mawala, kundi yung kaya mong maging okay, kahit hindi ka pinapansin. At doon ka nagiging psychologically stable sa mata ng iba. Kapag ang katahimikan mo ang lumalaban sa'yo, hindi lahat ng katahimikan nagwo-work agad sa pabor mo. Minsan, kapag mali ang timing o mali ang intention, pwede rin siyang mag-backfire. May mga tao na kapag tumahimik ka, hindi ka hahanapin, hindi ka rin lalambingin. Sa halip, iisipin lang nila na okay na wala ka. At masakit tanggapin yon. Pero importanteng maintindihan, hindi lahat ng relasyon ay may parehong emotional depth. May mga connection na one-sided lang talaga. Ikaw yung nagbibigay ng meaning, ikaw yung nagbibigay ng effort. Ikaw yung nagbibigay ng presence. Kaya kapag tumahimik ka, wala silang nararamdaman na loss. Kasi hindi ka pala talaga naging significant sa level na inaakala mo. Halimbawa, may kausap ka dati na araw-araw mo kinakausap, pero kapag tumigil ka, wala siyang tanong kung bakit. Walang check-in. Walang curiosity. Ibig sabihin hindi silence ang nag-fail. Yung expectation mo ang hindi aligned sa reality. At dito nagiging critical ang self-awareness. Hindi lahat ng hindi ka hinabol ay ibig sabihin mali ka. Minsan, ibig sabihin lang nun, ay hindi ka talaga attached sa level na inaakala mo. Kaya ang silence hindi dapat ginagamit para mag-test ng feelings ng iba. Ginagamit siya para makita mo ang truth. Kasi sa katahimikan, lumalabas kung sino ang talagang may value ka at sino ang nandyan lang dahil convenient ka. Emotional detachment na hindi nagiging cold person. Isa sa pinakamahirap gawin ay ang emotional detachment ng hindi nawawala yung humanity mo. Kasi ang tendency ng iba, kapag natuto silang tumahimik, nagiging cold, nagiging distant. Parang wala nang pake sa lahat, pero hindi yun ang goal. Ang goal ay hindi pagiging emotionless. Ang goal ay emotional control. May difference yun. Ang emotional control, nararamdaman mo pa rin lahat. Pero hindi ka controlled ng nararamdaman mo. Halimbawa, na-ignore ka, dati magre-react ka agad, magtatampo ka, maghahanap ka ng validation. Ngayon, naramdaman mo pa rin yung disappointment, pero hindi ka kumikilos base sa impulse. Humihinto ka. Iniisip mo muna, worth it ba na mag-react ako dito? O mas okay kung i-focus ko na lang energy ko sa sarili ko? At doon nagbabago ang behavior mo. Hindi mo na sinusunod yung emotion mo. Ikaw na yung nagde-decide kung alin ang papayagan mong lumabas. Sa real life, ito yung nagiging difference ng taong reactive at taong grounded. Yung reactive, laging nauubos emotionally. Yung grounded, kahit may chaos sa paligid, stable pa rin. At yung stability na yon, mas attractive kaysa sa kahit anong effort-based attention. Paano mo malalaman kung effective ang silence mo? Ngayon, hindi mo rin agad makikita ang results ng silence mo. Pero may subtle signs na pwede mong bantayan. Una, nagiging inconsistent yung attention nila. Dati steady, ngayon biglang may random check-ins. Biglang may kamusta ka out of nowhere. Pangalawa, bumabalik yung curiosity. Hindi na yung normal na conversation, kundi may tono na parang sinusubukan kang basahin ulit. Pangatlo, napapansin ka ulit sa space na dati hindi ka pinapansin. Hindi ito always romantic. Pwedeng friends, colleagues, or kahit simpleng social interaction lang. Ang core sign ay simple. Napapalitan yung pagiging expected mo ng pagiging noticed ulit. Pero importante rin itong tandaan. Hindi mo dapat gawing goal ang reaction nila kasi kapag yun na yung goal mo, nawawala yung essence ng silence. Ang tunay na progress ay hindi yung bumalik sila. Ang tunay na progress ay yung hindi ka na emotionally dependent sa kung babalik ba sila o hindi. Kasi sa huli, ang pinaka-powerful na version ng tao ay hindi yung hinahabol, kundi yung kahit tahimik, stable pa rin ang mundo niya. At kung naiintindihan mo na ngayon yung prinsipyo ng katahimikan, hindi na siya tungkol sa laro sa ibang tao. Tungkol na siya sa control mo sa sarili mo, sa kung paano ka mag-react, sa kung saan mo nilalagay ang energy mo, at sa kung kailan ka dapat huminto. Kung gusto mo pa ng mas deep na topics tungkol sa human behavior, attraction psychology,
at stoic mindset na applicable sa real-life situations, pwede kang mag-subscribe sa channel. Mas marami pa tayong pag-uusapan na hindi surface level. Yung mga bagay na hindi laging sinasabi, pero ramdam ng lahat. Kasi sa dulo, hindi ka kailangan maging loud para mapansin. Minsan, kailangan mo lang maging calm enough para hindi ka na basta-basta kayang balewalain.